Hello guys! Welcome to my channel! It's Rated TLC, Teaching Learning Channel. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and click the notification bell for more updates and videos. Thank you! Magandang araw mga bata! Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo ang iba't ibang properties ng multiplication, katulad ng identity property, zero property, at commutative property. Ngayon naman ay matututuhan mo ang iba pang properties ng pagpaparami, katulad ng associative property at distributive property of multiplication, at ang paggamit ng iba't ibang properties ng multiplication sa mahalagang sitwasyon na may kaugnayan sa pagpaparami. Pag-aralan natin ang ibinigay ng mga halimbawa. Suriin kung paano inilarawan ang paggamit ng iba't ibang properties ng pagpaparami sa mahalagang sitwasyon. Bago natin simulan ang iba pang properties ng multiplication, magbalik-aral muna tayo tungkol sa identity at zero property. Sa unang halimbawa, 1 times 10, ano ang sagot? Magaling, 10. Ano naman ang sagot sa 21 times 1? Magaling, 21. Gamit ang ating identity property of multiplication, ang 1 ay ang identity element ng multiplication. Ibig sabihin, anumang bilang ang i-multiply natin sa 1, ang sagot ay ang bilang pa rin. Yun naman, kung ang ating pagbabasihan ay ang zero property of multiplication, ano kaya ang sagot sa baba? 0 times 20. Magaling, 0. Ito naman, 100 times 0. Magaling, 0. Kung gayon, ano kaya ang ibig sabihin ng zero property of multiplication? Tama. Ito ay nagsasabi na anumang bilang ang i-multiply sa 0, ang sagot ay 0. Ngayon, handa ka nang matutuhan ang iba pang properties ng multiplication. Una, commutative property. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakakaapekto sa product. Pag-aralan natin ang mga larawan na nasa ibaba. Kung isusulat natin ang angkop na multiplication sentence, sa unang figure, 5 pangkat ng tig-tatlong strawberry sa bawat kahon. Ang tamang multiplication sentence, 5 times 3. Ano ang nakuhang product? Tama, 15. Ngayon naman, sa ating figure 2, ilang pangkat ng strawberries meron lahat? Tama, 3 pangkat ng strawberries na may tig-5 strawberry sa bawat pangkat o kahon. Ano kaya ang ating multiplication sentence? Magaling, 3 times 5. Ano naman kaya ang nakuha nating product? Magaling, 15. Mga bata, kung paghahambingin natin ang ating nakuhang product, sa figure A, ano ang product? 15. Paano naman sa figure B? Ano ang nakuhang product? 15. Ano ang masasabi nyo sa ating dalawang product? Magaling! Tayo ay may parehas na product. 5 times 3 equals 15. 3 times 5 equals 15. Parehas ay nakuhang product. Mga bata, kung pag-aaralan natin ang ating multiplication sentence, sa unang set, 5 times 3 equals 15. Ang ating factors ay 5 at 3. Sa ikalawang multiplication sentence naman,
3 times 5 equals 15. Ang ating factors ay 3 at 5. Kung gayon, masasabi natin na parehas ang factors ng dalawang multiplication sentence. Nga lang, sa unang set, nauna ang 5. Samantala, sa ikalawang multiplication sentence, nauna ang 3. Kung gayon, nagkaroon ng pagbabago na kasunod-sunod o ayos ng mga factors. Gayunpaman, laging isaisip, sa commutative property of multiplication, masasabi natin na ang mga factors o ang mga bilang na ating minumultiply ay pare-parehas. At kung magkaroon man ng pagbabago sa kanilang pagkakasunod-sunod, kailanman ito ay hindi makakaapekto sa kanilang product. Iba pang halimbawa, sa kaliwang larawan, may 6 na pangkat ng duhat. 4 na duhat sa bawat pangkat. Multiplication sentence, 6 times 4. Sagot o product, 24. Samantala, sa kanang bahagi, may 4 na pangkat ng tig-6 na duhat sa bawat pangkat. Multiplication sentence, 4 times 6. Sagot o product, 24. Mga bata, pansinin natin. Parehas ang mga ginamit na factors, 4 at 6. Parehas din ang naging sagot o product. Nga lang, nagkaroon ng pagbabago sa ayos ng factors. Sa kaliwang bahagi, nauna ang 6. Samantala, sa kanang bahagi, nauna naman ang 4. Masasabi natin na sa commutative property of multiplication, ang 6 times 4 at 4 times 6 ay parehas. 6 times 4, 24. 4 times 6, 24. Parehas ang product o sagot. Iba pang properties. Distributive property of multiplication. Dito sa property na ito ay maaring isulat ang multiplicand sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan o tens at isahan o ones ng multiplicand. Pag-aralan natin ang ibinigay na halimbawa. Unang halimbawa, 6 times 14. Ang ating multiplier ay 14. Unang step, isulat ang multiplier gamit ang expanded form. Ang 14 gamit ang expanded form ay 10 plus 4. Ikalawang step, i-multiply ang multiplicand sa sampuan at isahan ng ating multiplier. 6 times 10 plus 6 times 4. Subukin nating paghambingin ang kanilang product. Gamit ang expanded form, 6 times 10, 60. 6 times 4, 24. 60 plus 24, 84. Ang ating product ay 84. Ngayon naman, sa kaliwang bahagi, 6 times 14. Kung ang gagamitin natin ay repeated addition, 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14, ang product ay 84. Ano ang inyong napansin sa kanilang product? Magaling! Parehas ang kanilang product. Iba pang halimbawa, 8 times 25. Unang step, isulat ang multiplier gamit ang expanded form. Ang 25 ay 20 plus 5. Ikalawang step, i-multiply natin ang ating multiplicand sa sampuan at isahan ng 25. Kung gayon, meron tayong 8 times 20 plus 8 times 5.
Paghambingin natin ang kanilang sagot. 8 times 20, 160. 8 times 5, 40. 160 plus 40 equals 200. Sa kaliwang bahagi, 8 times 25. Gamit ang repeated addition, 25 plus 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 25. Ang sagot ay 200. Kung gayon, parehas ang ating nakuhang sagot. Ikatlong property, associative property of multiplication. Sa property na ito ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng maparehas na factors ay hindi makakaapekto sa sagot o product. Pansinin natin ang mga ibinigay na factors. 4, 5, 8. Sa kaliwang bahagi, ang magkagrupo na factors ay 5 at 8. Samantala, sa kanang bahagi, ang magkagrupo naman ay 4 at 8. Paghambingin natin ang kanilang product. Sa kaliwang bahagi, ang product ng 5 at 8, 40, ay i-multiply sa 4. 40 times 4, 160. Sa kanang bahagi, ang product ng 4 at 5, 20, ay i-multiply sa 8. 20 times 8, 160. Masasabi natin na ang kanilang product ay parehas. Samantala, iba pang halimbawa, pansinin natin, ang ating factors ay 6, 5 at 9. Sa kaliwang bahagi, ang magkagrupo ay ang 5 at 9. Ibig sabihin, ang product ng 5 at 9, 45, ay imumultiply sa 6. 45 times 6, 270. Sa kanang bahagi, ang product ng 6 at 5, 30, ay imumultiply sa 9. So 30 times 9, 270. Masasabi natin na parehas ang kanilang product. Ihanda ang inyong sarili para sa mga gawaing pagkatuto. Unang gawain, iguhit ang star, sapat lang kung tama ang pamilyang na pangungusap o number sentence. At bilog naman kung mali. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Panghuling gawain, suriin at lutasin ang suliranin ni Namon at Alvin na nasa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Susi sa pagwawasto. Mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Laging tandaan, sa batang may pagpupursigi, kinabukas ay magiging mabuti. Hanggang sa muli mga bata!